O sa kakatapos lang po na press conference ni Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, mayroon ho siyang sinabi na ngayon niya lamang daw po ito isa sa publiko. O ito po, bago po ang video niya, basahin ko lang itong isa sa mga sinabi niya, mga kababayan. Ito, ngayon ko lang ito isa sa publiko. So matagal siyang nanahimik tungkol ho dito, mga kababayan. Maraming beses akong inalok na talikuran ang majority block kapalit ng pagbabasura ng aking kaso. Yan ang galawan ngayon sa Senado at sa Administrasyong Bangag, mga kababayan. Hindi ko ito tinanggap. May yagbols si Jinggoy Estrada. May tapang. Kaya siya ngayon, mga kababayan, sinasaluduhan ng maraming Pilipino. Ito pa, I stand my ground. Tama. What is at stake here is then independence of the Senate. If this is the price, then I am prepared to face the consequences. I will be proceeding now to CIDG to surrender voluntarily myself, mga kababayan. Pagkatapos po mag-press con ni Senator Jinggoy Estrada, dumiretso na po siya, mga kababayan, sa CIDG para isuko po ang kanyang sarili. Pero naglabas po muna siya sa kanyang press con ng mga pasabog. O eto na po yung video, panoorin na po natin. Magandang hapon sa inyo lahat. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili
sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? No more question, guys. At yan, pupunta na sila sa CIDG. Buksan lang po yung Sigurado po ako, mga kababayan, maliban kay Jinggoy Estrada, may mga inalok din, kagaya ng mga inaalok sa kanya, na di umano, kapag lumipat siya sa minority mula sa majority, hindi na siya kakasuhan. Ibabasura anumang mga kaso meron siya mula noon hanggang ngayon. Mababaliwala na. Yun po, di umano, ang magiging kapalit, mga kababayan, matindi, ano, di ba, mga kababayan? Maliban dyan kay Jinggoy, marami ding ibang mga senador dyan na inaakusahan nila ngayon Posible ba, mga kababayan, na alokin din sila, kagaya ng inaalok nila kay Jinggoy Estrada? Aba, baka nga sabay-sabay tinatawagan niya mga yan Bumilib lang tayo kay Jinggoy, kasi nanindigan siya, may prinsipyo siya, may yagbol siya, mga kababayan. Kaya, mananawagan ho tayo, mga kababayan, sa 13 senador. Ilan na lang sila ngayon dyan? 11 na lang, kasi wala na si Jinggoy. O sa 11 na lang na mga senador na natitira ngayon dyan, kasi si Bato wala Di natin alam kung nasaan si Bato, kung nasa Pilipinas pa ba, o baka nasa Pilipinas lang, o baka, hindi natin alam Dito na lang sa 11. Mga madam at sir, siguro naman nakita ho ninyo ang reaksyon ng publiko sa mga ginawa ni Senator Jinggoy Estrada na nanatili siya sa kanyang prinsipyo, sa kanyang paninindigan, may kalakip na tapang, hinangaan ho siya, mga madam at sir na senator, ng maraming publiko. Hinangaan siya dahil hindi siya nagpadala sa suhol. Saludo kami sa iyo, Senator Jinggoy Estrada. Sana yung mga natitira na nasa majority ngayon, gayahin niyo po sana, mga madam at sir, si Senator Jinggoy Estrada. Oo, naroon na tayo. Posible siyang makulong. Kasi matindi ang kalaban, bangag, mga kababayan Hala? Makapal ang mukha kasi pag bangag. Hindi marunong mahiya. No? Sana kayong 11 na mga senador na natitira ngayon sa majority, ituloy niyo po ang laban na ipinaglalaban po ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Ronald Bato de la Rosa din, mga kababayan. Iba nga lang ang naging estilo ni Senator Bato kontra dito kay Senator Jinggoy. Si Bato, umalis lang, hindi natin malaman kung nasaan sa ngayon. Si Jinggoy naman, talagang hinarap niya. Walang pinagkaiba po, mga kababayan, sa ginawa ni PRRD na imbis na lumipad siya papuntang China, kasi nga nung mga panahon na yun, nasa Hong Kong siya Pwede na siyang magtago Pwede na siyang hindi umuwi ng Pilipinas
dumiretso siya ng China, pwede rin siya humingi ng asylum at magbibigyan naman siya sigurado dahil magkaibigan sila ni Xi Jinping. Pero hindi ginawa ni PRRD. Hinarap niya yung mga aligasyon laban sa kanya. Kaya nga lang, bendalo, mga kababayan, at di umano napupuno ng malita ngayon ang ICC, ha? Hindi napupuno ng grasya, napupuno ng maleta ang ICC. Kaya nariyan ngayon ang ating Tatay Digong sa ICC na natili at tila mahirap makamtan ang hustisya. Sa 11 na mga senador, manindigan din po sana kayo mga madam at sir. Huwag ho kayong papasindak sa mga pwedeng ikaso nila sa inyo. Sigurado ako sa inyo mga madam at sir, sasaluduhan kayo ng sambayanang Pilipino at tandaan ho ninyo, nakataya ho ngayon ang inyong political career. Sana manatili kayo sa pagiging majority para manatili din kayong senador sa mga susunod panahalalan na mangyayari sa ating